saksing buhay si Recom sa kahirapan at pangangailangan ng tulong ng marami. Hindi na niya kayang tanggihan ang tawag ng serbisyo publiko. Kaya noong 1988, lumusong siya sa politika at nahalal na konsehal ang batang-batang abogado. Bagamat bata ay talagang init na po ako sa magbabago. Kaya konsehal pa lang si Recom, pagbabago o change na ang kanyang slogan. Umalab ang kanyang damdamin na makapagsilbi pang lalo sa bayan sa mas mataas na posisyon. At noong 1998, naluklok siya bilang isang mambabatas. Alam ko na una, naghahanap sila ng isang matinong leader, naghahanap sila isang edukadong leader, naghahanap sila yung, alam nilang meron silang sasandigan pagdating ng araw, hindi lang pang sarili, kundi para sa kapakanan ng buong lungsod. Dahil likas na matalino at performer, maging sa Kongreso ay kinilala si Echeverry. Nakipagtagisan ng galing at giting. Marami rin siyang ipinanukala at naipasang makabuluhang batas. Kaya naman muli siyang pinagkatiwalaan at nahalal na mambabatas noong 2001. Taong 2004, patuloy na nagdumilat kay Recom ang kabagalan ng pagbabago sa pamahalaang lokal ng Caloocan. Inip si Congressman Recom na makamit ang pagbabago. Lalong sumidhi ang mga pangarap niya para sa kanyang mahal na lungsod. Kumbinsido siyang magagawa niya ito kung bibigyan siya ng pagkakataong makapagsilbi bilang ama ng lungsod. I, Enrico Recom Echeverry, duly elected City Mayor of Caloocan. At nang maging mayor ng Caloocan, walang sinayang na panahon si Recom para ipatupad ang sigaw ng bagong pamahalaan, reforma. Una niyang nilagay sa ayos ang kanyang bakuran. Ginawang professional, responsible, and competent ang pagpapatakbo ng pamahalaang lungsod ng Caloocan. Sabi sa kanila, you know, I was also a counselor. You know that I am a lawyer. Don't mess with me, don't mess with a mayor, don't mess with the lawyer. Ang mas maganda pa, hindi naman nabigo si Mayor Recom sa kanyang apela para sa kooperasyon. At sa unang 100 araw, nakita nga agad ang kakaibang dedikasyon ng bagong pamahalaan sa pagsisilbi. Alam ni Mayor na hindi siya magtatagumpay kung mananatiling bangkarote at baon sa utang ang kabangbayan ng lungsod. Kaya tinutukan niya agad ang mga programang may kinalaman sa tama at epektibong pangongolekta ng buwis at good fiscal management. Higit sa lahat, kailangang makita ng mga taga-Caloocan kung saan napupunta ang mga binabayaran nilang buwis. Inalis ang harang sa rotonda ng monumento na kinabwisita ng husto ng marami. Inayos din ang daloy ng trapiko sa iba't ibang lugar sa lungsod. Pinaluwag ang mga kalsada at bangketa. Nagtalaga ng mga lugar para sa pedestrian. Minonitor pati gawi ng mga traffic enforcer. Mabilis ding inaksyonan ang problema sa basura na matagal nang nakaperwisyo sa pag-unlad. Inayos ang kapaligiran. Nagsagawa ng kampanya laban sa dengue, typhoid fever at iba pang mga sakit. At ipinatupad ang waste segregation. Kabilang kasi sa kanyang prioridad ang kalusugan at kalinisan. Pinalakas ang health service at pinondohan ang pagbili ng mga makabagong gamit at pasilidad sa panggagamot sa mga public hospital. Ginawang regular ang kanyang mga medical at dental missions para sa masa. Bukod sa family planning, may nutrition at feeding program din. Gupit, masahe, manicure, pedicure, libreng reading glass, pati ang para kay bantay na anti-rabies, meron din. At dahil malapit sa kanyang puso ang mga kabataan at edukasyon, todo suporta at nagtalaga siya ng sistema para umangat ang kalidad ng edukasyon sa Caloocan. Nagpagawa ng mga dagdag silid-aralan sa Bagumbong, Deparo,
bagong silang, at iba pang dako. Sa ngayon, higit na 300 na ang classrooms na naipagawa niya. Ang kanyang target ay 45 hanggang 50 estudyante lamang sa isang classroom. Tuloy-tuloy ang training ng mga guro upang mapanatili ang mataas na kalidad ng pagtuturo. May mga allowance din ang lahat ng mga valedictorian. Ang focus natin kaya sa aking Echeverry way, Echeverry administration, yung letter E is very important to me, and that is education. Ako'y naniniwala na hindi dito masyadong problema. Nandito ang problema. Kung bubuhayin natin ang ating mamamayan na mahalaga na magkaroon sila ng edukasyon, ay siguradong may tatayo nila kanilang sarili at may tatayo nila kanilang mga pamilya. Alam na alam ni Mayor Recom ang kabutihan ng isang masinop at responsableng pagpapamilya. Kaya isinusulong niya ito sa pamamagitan ng programang Simulan ang Karunungan sa Tahanan. Reform ako, reform tayo, lahat ng mga bata at matatanda, babae, lalaki, pati bakla. Tinutupad mismo ni Mayor Recom ang kanyang mga tinuturo sa sariling pamilya. Larawan siya ng isang mapagmahal at responsable, subalit seryoso at disiplinadong paligid. And you ain't seen nothing yet, dahil talaga namang using with talent si Mayor. Music lover dahil singer-composer. Malupit din sa shooting. At maging sa cooking. Pinalakas nga ni Mayor Echeverry ang samahan ng pamilya dahil para sa kanya, ang pamilya ang sandigan ng lipunan. Malawak ang saklaw ng programang Serbisyo Caravan na pinasimulan ni Mayor Recom sa unang 100 araw pa lamang ng kanyang first term of office. Sa Peace and Order, bigay niya sa amin sa Caloocan Police Station. Nag-start siya ng pagbigay ng allowance sa mga police. Monthly allowance yon. And then acquisition of 42 mobile cars which was distributed sa lahat ng police station namin dito, yung 5 police substations to include yung mga PCPs. Binigyan ng ng mga mobile cars purposely para gamitin ng police sa patrolling at public safety. Tayo ay nabigyan ng mga gulong sa fire truck at ambulance natin. Ito ay malaking tulong na sa amin sa mga kawani ng pamatay sunog upang maipaabot ang tulong sa mga mamamayan dito sa Caloocan City. Public Works and Infrastructure, hanap buhay